Pero he is one of the leader, no, na isa sa mga traditional church dito sa Pilipinas. Anong klaseng leader ito? Nung narinig ko yun, na-shock ako, ha? Ganun ba? Sabi ko gano'n, nakausap ko lang yan, ha? Diba? Kung mangaral halos dun sa kasama ko, no, gano'n na lang. No. But anyway, napailing na lang ako, sabi ko, ganun ba? That's why, you know what? No, kung minsan hindi mo makikita kung ano yung nasa loob kung magbabase ka lang sa labas. It's not true. But the only time na makikilala mo siya ng gusto once na nakasama mo siya sa araw-araw na pamumuhay. It so happen, no, oras lang yung sign na kami nagkasama o nagkausap. That's why sabi ko, ha? Nagulat na lang ako, after a week, ganun yung, ganun pala siya. And sabi niya ganun, Pastor, ayaw namin lumapit on why? It's because may pagkamanyakis. Dahil lalaki, tapos yung karamihan ng mga staff niya, babae. So, sabi ko, ha? Ganun? Kulang na lang, halos pangaralan ako nung kausap ko. True. No? Pero, can you imagine kung anong klase? No? Ang karamihan ngayon na meron sa loob ng simbahan. Naunawaan niyo po ba ako? That's why here, I hope and pray, kung meron man isang panalangin ang puso ko, you know what? Ikaw at ako ay magkaroon ng isang spirito lang na dumadaloy sa ating buhay. Amen. Kung meron kayong isang bagay na dapat ipanalangin ngayon pa lang, ay maging kaisa ko kayo, hindi lang sa ipinapagawa ng Diyos, kundi sa spirito. Hello? Did you get my point? Did you get this? No? That's why, please, mga magulang na naririto, kayo mismo, turuan ninyo yung inyong mga anak. Naunawaan niyo ba yung sinasabi ko? Hindi niyo pwedeng iasa kay pastor. Hindi niyo pwedeng iasa sa inyong cell leaders. Hindi niyo pwedeng iasa sa inyong mga leaders sa church. Tama ho ba? Yung pagsusupervise sa ating mga anak. Even ako, I know how to discipline my children. I hope and pray na ganun din ang bawat isa sa inyo. Hello? Sa bawat magulang na naririto, be sure na meron tayong isang spirito rin. Hello? Hindi pwede mangyari kung ano, listen to me, no? Yung nakikita sa atin sa panlabas, hanggang panlabas lang. Siguraduhin mo, maging ang iyong panloob, ang iyong puso, ang iyong isipan. Listen, ito ay maayos din sa harapan ng Diyos. Amen? Did you get my point? Oh. Can you imagine here? Sabi rito, iisa lamang ang katawan, iisa rin ang spirito, kaya hindi naman iisa lamang ang pag-asa ninyong lahat. Dulot ng pagkatawag sa inyo ng Diyos. So anong sabi rito? Iisa lang ang pag-asa nating lahat. Hindi mo pwedeng sabihin iba ang pag-asa niya sa pag-asa nito. Hello? Are you still here? Kung ano yung pag-asa na meron ako sa aking puso na iniingatan hanggang ngayon, I hope and pray na ito rin yung pag-asa na meron kayo. Hindi pwede mangyari na magkakaiba tayo ng inaasahan. Dapat ang Diyos ang ating pag-asa lamang sa buhay. Oh! What about the rest? Salamat sa tatlo. What about the rest? Sino ang pag-asa ninyo sa buhay nyo? I hope and pray na malinaw sa inyo. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang pag-asa ng bawat isa sa atin ay ang Panginoong Kristo lang. Hindi ang trabaho mo, hindi ang negosyo mo, hindi ang lakas mo, hindi ang talino mo, hindi ang pinag-aralan mo, hindi ang anumang meron kang pera sa bangko. Ang pag-asa natin si Kristo
na one day magsasara yung mga bangko na kilala. 2 weeks ago, if you remember, tama ba? One time, napanood ko sa news, naawa ko doon sa matanda. Why? It's because meron siyang, I think, 4 million na naka-time deposit doon sa bangko na yon. And ang pinakamasakit doon, ang babayaran lang ng PDIC ay it's only 500,000. Why? It's because yun lang yung insured. Sabi ko, ha? Hindi ko man siya kilala, pero ako mismo, nabagbag yung damdamin ko sa kanya. Sabi niya, umiiyak siya habang ini-interview siya. Anong sabi niya? Pinaghirapan ko po na matagal na panahon yun sa ibang bansa. Ano ang kapalit nun? Ang kapalit nun, hindi niya makasama araw at gabi sa matagal na panahon at taon ang kanyang mga mahal sa buhay sa isang kislap na wala ang kanyang pag-asa. That's why, look at me. Look at me. Ang pag-asa ng bawat isa, listen to me. Maglaho man ang lahat ng bagay sa paligid natin. It's okay. Why? It's because ang ating pag-asa ay isa lang. And that is Him. Hindi mo pwedeng ilagay ang pag-asa mo kung saang mambagay. God is reminding you about this thing. It's because kung hindi tayo magiging maingat sa bagay na ito, possible na tayo ay mahulog saan sa patibong ng kaaway. If we are not careful, if we are not aware, that's why from time to time I believe God is reminding you and I, saan sa bawat katotohanan na meron siya, na kung saan nais niya na ito'y manatili at magugat sa puso ng bawat isa sa atin. Ang ating pag-asa ay ang Diyos, hindi ang ating talino, hindi ang ating galing, hindi ang ating trabaho, hindi ang anumang bagay na meron ka sa mundong ito. That's why if you remember the Word of God, hubad ka na sumulpot sa mundong ito, at pagbalik mo sa Diyos, I tell you, wala ka ring tangan-tangan, kundi ang sarili mo lang. Kano ka mang kayaman, I tell you. That's why I hope and pray. You know what? Every time you hear this message, I hope and pray you are allowing the Holy Spirit na patuloy na ilinya, iayos ang puso natin. Ang motibo ng puso natin, ang ating kaisipan din. Hindi natin hinahayaan na tayo mismo ay lamunin ng sistema ng sanlibutan. I tell you, kung magpapadala ka, it's okay. Ano yung sinasabi kung it's okay? No? Kung magpapadala ka, doon sa bagay na yun, ikaw din ang kawawa. Then you choose. Pero kung naririnig mo yung mensaheng ito, yung sinasabi ko, listen to me, sasabihin mo, no. My life is for Him. Hello? Hindi ko kayo tinuturuan ng anumang bagay. Ang tinuturo ko sa inyo kung ano yung dapat ninyong tayuan. Did you get this? It's because ang katotohanan, ikaw lang din mismo sa sarili mo ang makakagawa ng desisyon. Am I right? Amen? Paano ka gumawa ng desisyon sa sarili mo? Kung minsan o madalas, ikaw lang at ang Diyos. Now, kung tingin mo, okay na sa iyan, kahit na alam mo na merong mali, then it's up to you. Amen. Even ako, wala akong magagawa para sa iyo eh. Tama po ba? And let me tell you this, maging ang Diyos, wala rin siya magagawa for you if that is your decision. Tama po ba? Hello? Are you listening to me? Look at it on verse 5. May isa lamang o may isa lamang Panginoon. Ano sabi dito? May isa lamang Panginoon, isang pananampalataya at isang bautismo. Malinaw ba to? No?
Isa lang ang Panginoon na ating dapat sambahin sa lugar na ito. Walang iba. Hello? Oh? That's why, ano ang inaasahan ng Diyos sa atin? Maging buo ang mga katotohanan ito sa ating puso't isipan. Upang ang ating natanggap ngayon, ito ay ating ding maibahagi sa labas. Amen. Let me explain this to you. Ang katotohanan, iisa lamang ang Diyos. Is that true? Is that true? Oh, pero ang karamihan na alam ng marami ngayon, no? Ang mga Diyos-Diyosan na kinikilala nila, ito ay kinukumpara nila sa Diyos na kung saan ay sinasamba natin. Yun ang malaking pagkakamali. That's why, sa sinasabi ni Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso o sa mga mananampalataya sa Efeso, listen to me, sabi niya, iisa lamang ang Diyos. Bakit niya sinabing iisa lamang ang Diyos? Iisa lamang ang Diyos na pinaglilingkuran nating lahat. Ang tinutukoy niya ay ang kapwa niya na mananampalataya. Are you with me? Pero sinasabi niya rin sa buong mundo na iisa lamang ang Diyos. Anong nais kong sabihin sa inyo? Iisa lamang ang Diyos na dapat sambahin ng lahat at paglingkuran ng lahat. Did you get my point? No? Hindi si Allah, hindi si Buddha, hindi kung ano man yung kinikilala ng maraming bansa. Hello! That's why hindi mo pwedeng sabihin na si Jesus at si Allah ay isa lang. No way. Hindi mo rin pwedeng sabihin na si Jesus at si Buddha ay isa lang. Si Buddha malaki siyan. And kalbo. Diba? And maraming anak sa paligid niya. Tama ba? Anyway. Malinaw ba ako sa inyo? Nagkakaunawan po ba tayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Hello? No, that's why here, kung meron mang isang nais na sabihin ng Biblia, listen to me, you know what? Sabi rito, may isa lamang Panginoon, and that is Jesus. Walang iba na pwedeng tumulad sa Kanya. Nag-iisa lang siya sa mundo. Do you believe on this? No? Sabi dito, isang pananampalataya. Kung paano meron tayong isang Panginoon, and that is Jesus, and that is Him, dapat isa lang ang ating pananampalataya. That's why ang pananampalataya na meron tayo, dapat isa lamang. Isa lang ang dahilan ng ating pananampalataya sa Diyos. Hindi iba ang dahilan natin kung bakit tayo nananampalataya sa Diyos. I tell you, a lot of people now, and a lot of Christians now, let me tell you this, the reason kung bakit sila nananampalataya, dahil sila ay nakasumpong halimbawa ng kagalingan sa Panginoon. Pastor, ano ba ang problema kung siya ay tumanggap ng kagalingan? Listen to me. No? Walang masama na tumanggap ka ng kagalingan sa Diyos. Dahil ang kagalingan ay nagmumula sa Diyos. Pero look at, no? Siguraduhin mo na hindi ka naririto sa Kanyang harapan ngayon dahil lamang sa ikaw ay tumatanaw ng utang na loob na ikaw ay nakatanggap ng kagalingan sa Kanya. But more than that, higit pa doon. Pastor, simula na naging born again ako, napagpala ako ng gusto. I hope and pray na higit pa dyan ang dahilan mo. Hindi lang yan. It's because kung yun lang ang dahilan natin, the reason kung bakit tayo naririto at nananampalataya, I tell you, once na ikaw o ako ay nagkaroon muli ng sakit o anumang karamdaman at hindi ka na pinagbigyan ng Diyos na gumaling, baka sumpahin mo siya. Baka pag pinaranas sa iyo ang matinding kahirapan sa kalagitnaan ng iyong pag-unlad o pag-asenso, baka sumpahin mo rin siya.
Tama po ba? That's why hindi dapat kailanman nakabase saan? Saan? Sa anumang material na bagay, sa anumang pagpapala lang, ang alin? Ang ating pananampalataya kay Kristo. Subalit ito'y nakabase sa higit sa lahat sa ating pagkakaroon ng tunay na pagkakilala at pagkakaroon ng tunay nating pananampalataya at pagkakaroon ng tunay din natin na pag-asa at siya lang iyon. Wala nang iba. Dapat maging klaro sa iyong kaisipan. Hindi ako naririto kasi isang araw gumaling ako. Hindi ako naririto kasi isang araw na pagyaman ako. Hindi ako naririto kasi isang araw, alam mo yun, nagkaroon ako ng bahay at lupa. May mga tao na walang Kristo sa puso na nagkaroon din ng bahay at lupa. Correct me if I'm wrong. That's why, anong gusto kong sabihin sa inyo? Isa lang. Ang dahilan ng pananampalataya mo kay Kristo ay dahil sa ito, no, ay hindi sa anumang material na bagay lang nakabase. Ang dahilan ng iyong pananampalataya kay Kristo Jesus ay dahil sa ito ay tunay na naranasan mo base sa iyong tunay na pagkakilala sa Kanya. Malinaw ba sa atin? That's why ngayon, pwede natin sabihin na iisa lang ang ating pananampalataya. Kung paano meron tayong isang Panginoon, and that is Jesus. And now, pwede rin natin sabihin na meron tayong isang bautismo. Sa anong pangalan ka binautismuhan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Wala nang iba. Is this clear? No? Bakit ko ito kailangan isa-isahin sa inyo? Upang sa ganun, hindi mo makita ang sarili mo na labas sa piling ng Diyos. Kundi ikaw at ako ay kaisa niya sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, at sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang katotohanan, hindi mo pwedeng makita ang sarili mo sa labas ng piling ng Diyos. Pero dapat mong makita ang sarili mo saan? Bahagi o kabahagi ng Diyos. Dahil ikaw mismo ang tumanggap nito at nakaranas nito. Listen, kung ito ay magiging buo sa iyong puso at isipan, sino pa ang pwedeng kumalaban sa iyo o bumangga sa iyo? Think about it. Kung kaisa mo ang Diyos sa lahat ng oras, kaisa mo ang Panginoon sa lahat ng oras, ano pa? Maaaring sabihin mo sa sarili mo, no, meron akong kakulangan sa pisikal, pero ang katotohanan, hindi ka kailanman pinagkulang ng Diyos. Dahil ang natural ay pansamantala lamang, o ang material ay pansamantala lamang. Is this clear? Sa bawat isa sa atin. Amen. That's why look at here. Sabi rito, isang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Anong sabi rito? Isang Diyos at Ama nating lahat. Hello? Siya ay higit sa lahat. What else? Gumagawa sa lahat at sumasa lahat. Wow! Ano bang kulang sa iyo? Tama ba? I hope you understand this. Amen? Kung siya ay sumasa lahat, you are highly favored. Kung siya ay sumasa iyo, ano pa ang kulang sa iyo? Kahit nga sabi mo ngayon, dumadanas ka ng pagdidildir sa sin, as long na hindi ka, listen to me, no, as long na gumagawa ka ng lahat ng dapat mong gawin, pero kung yan ay kinakailangan na pagdaanan mo base sa katuruan ng Diyos sa buhay mo, it's okay.
Am I right? But not because of your consequence. Ibang usapan yun. Naunawaan niyo ba sinasabi ko? Pero hindi pa rin mapapasubalian ang salita ng Diyos na siya ay sumasalahat. Ibig sabihin, kung inaari mo na siya ang iyong Diyos at Ama ng iyong buhay, siya ay sumasayo. Can you imagine kung ganitong uri ng kaisipan ang maibabaon ngayon sa bawat isa sa atin? Kailanman hindi ka pinagkulang ng Diyos. Kahit nasasabi mo sa sarili mo, bukas makalawa mukhang wala na akong isasaing. Dahil mukhang huling takal na yung bigas na sinandok mo doon sa iyong, ang tawag doon? Bigasan. But it's okay. Why? It's because hindi doon nakabase ang alin. No? Ang relasyon mo sa Diyos, ang babaw naman. Kung nakabase ang relasyon mo sa Diyos sa bigas, Lord, wala na akong supply ngayon. Eh, halimbawa, ipahintulad ng Diyos, hindi ka bigyan ng supply. Ayoko na sa'yo. Hindi ka pala totoo eh. Ibig sabihin, pinatunayan mo lang na ganun kababaw yung pagkakilala mo sa Diyos. And let me tell you this, ito ang karamihan ng mga Kristiyano ngayon. I hope and pray na hindi kayo kabilang doon. Dumanas man kayo ng problema, it's okay. Dumanas man kayo ng pagsubok, it's okay. Dumanas man kayo ng kahirapan, it's okay. As long na kayo ay nasa piling ng Diyos. I tell you, so, wag mong sabihin, Pastor, di ba kalooban ng Diyos na tayo mapagyaman? Yes, I know. That's why I know some of you pinagyayaman kayo ng Panginoon. True? Is that true? Pero hindi yun ang usapan natin eh. Kung kailangan mo pagdaanan, kung ano man yung nais ng Diyos na pagdaanan mo, wala tayong magagawa. Pero isang bagay yung dapat mo matutunan. Sa dumating sa iyo, siguraduhin mo na meron kang natutunan. Dahil kung wala kang natutunan, listen to me, babalik at babalik ka doon. At ang masakit doon, pinahaba mo lang yung sakripisyo mo. Malinaw ba? Tama ba? Si Jesus, bago siya makaabot dun sa Golgotha, katakot-takot at sakripisyo yung pagbibitbit niya doon sa krus. In fact, bago pa siya bumitbit ng krus, katakot-takot yung inabot niyang bugbog at pasakit sa kanyang katawan. Tama ba? Pero ang lahat ng dinanas niya ay may hangganan. At ang hangganan doon, nung siya ay naipako na sa krus, hanggang sa lumabas sa kanyang bibig, it is finished. Tama ba? Sa madaling salita, may hangganan ang lahat ng bagay. Amen. Kung meron mang isang bagay na hindi mo dapat pakanasain sa buhay mo, na hindi dapat magkaroon ng hangganan yung relasyon mo sa Diyos. Malinaw ba? Dahil kung nasa isip mo may hangganan din pala relasyon ko sa Diyos, nasa iyo na yon. Amen. Dahil ang magtutuldok nun hindi ang Diyos, ikaw na may katawan. Kung yun ang gusto mo. Tama po ba? Tama po ba? That's why look out. Where are we? Sabi dito in verse 7, ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob. Anong sabi dito? Ang bawat isa sa ating binigyan ng tanging kaloob. Are you here? In English, but to each one of us, grace was given according to the measure of Christ's gift.
Anong tinanggap mo? Grace. Now, makikita mo yung beauty ng grace na ito na tinanggap mo. Are you ready for this? I said, are you ready for this? Now look at here. Sabi dito, in verse 8, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa kalangitan, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng mga kaloob sa tao. Verse 9, ano ang ibig sabihin ng umakyat siya? Ang ibig sabihin niyan ay bumaba muna siya rito sa lupa. Kanino ba sa atin? Nagkakaunawan po ba tayo? Look at here in English translation, verse 8. Sabi dito, therefore it says, when he ascended on high, nung umakyat siya sa kataas-taasan, he led captive a host of captives, and he gave gifts to men. Ano ang pinangunahan niya? Yung mga bihag o yung mga alipin. Is that true? No? And then here, sabi dito in verse 10, no? Ang bumaba ay siya rin na mangumakyat sa kaitaasan. If you remember, no? Si Jesus ay bumaba muna dito sa sangkalupaan bago siya umakyat. Is that true? I said, is that true? Now look at here. Sabi dito, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan, sa kabila ng mga langit, upang malaganapan ng kanyang kapangyarihan ang kalahat-lahatan. Now look at here on verse 11. At ang iba'y ginawang apostol. Ano raw ang ginawa sa iba? Ginawang apostol. Ang iba ay propeta. Ang iba ay evangelista. Ang iba ay pastor at guro. So here, this is the fivefold ministry. No? Ito yung limang uri ng grace. Are you with me? That we have now, no, in the ministry of the Lord Jesus here on earth. Are you with me? I mean, 5 major gifts or grace. I know there's a lot. I know na marami pa na iba. Did you get my point? But this is the 5 major grace or the 5 major ministry. Hello. But look at here. Sabi dito in verse Verse 12, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa kaiunlad ng kanyang iglesia. Wait. Naunawaan niyo ba yung una natin binasa? Let's pause here. No? Gusto ko na makita ninyo kung gaano kahalaga yung unang 5 kaloob na kanyang ibinigay. In verse 12, sinabi niya, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang sa ikaulad ng kanyang iglesia. Ano ang kinalaman ng apostol? Ano ang kinalaman ng propeta? Ano ang kinalaman ng ebanghilista? At ano rin ang kinalaman ng pastor at mga guro? Saan? Dito sa sinasabi in verse 12. Malaki. Amen? Amen? But let me explain that later, okay? Amen. Sabi dito, ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Sa madaling salita, itong 5-fold ministry na ito, the ministry of the apostle, the ministry of the prophet, or the ministry of the pastor, evangelist, and the teacher, listen to me, ito ay importante saan? Para sa kanya mga hinirang. Did you get this? Do you think ikaw at ako ay kabilang sa kanya mga hinirang? Now look at, tignan natin kung para saan yun. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng hinirang. Sa madaling salita, itong 5 ito ay kailangan na maging kabahagi para saan?